105.3 Radyo Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:37 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Monday, araw na po ng Lunes, ika-17 na po sa buwan ng Marso 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao at iba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihatid po namin ang live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon at maging sa Sky Cable. Ako po inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. Ngayong umaga po ng Monday, napakaraming ganap pa rin dito ho sa ating kapaligiran sa loob at labas ng Cotabato City na may kaugnayan pa rin dito sa pagsuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte at meron din pong latest hinggil naman sa changes dito po sa leadership ng Bangsamoro Autonomous Region at meron din tayong nakalap na mga balita hinggil po dito sa AOR ng 6th Infantry Campilan Division. May isang detachment po ng sundalo dyan sa bayan ng Datu Saudi ang hinagisan ng granada. May update din tayo hinggil sa paglikas ng ilang mga residente sa bayan ng Datu Unsay dyan sa may Barangay Meta. At nakaschedule ngayong araw ng Monday ang Peace Covenant signing dyan sa 6ID. Pero mukhang ipinagpaliban ito. Nasa linya ang tagapagsalita ng 6th Infantry Campilan Division Joint Task Force Central, Army Colonel Roden Orbon. Colonel, magandang umaga ho sa inyo. Jasper Acosta, good morning. Sir Jasper, good morning po sa inyo at good morning sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Good morning po. Yes po, magandang umaga Colonel. Maraming salamat po sa pagpapaulak ng panayam dahil marami po tayo mga update sa umagang ito. Unahin natin itong pangahagis ng granada sa detachment ng militar dyan sa Barangay Madia sa bayan ng Datu Saudi. Kailan nangyari ito, Colonel? At ilan po ang nasugatan, Colonel? Tama, Sir Jasper. Nakakalungkot po, no? Kasi 4 yung sundalo natin, 4 yung tropa natin na wounded. Bunga ng grenade throwing incident dito sa may Barangay Madia. Pero sa ngayon naman po, Sir Jasper, okay naman po sila. Nasa stable condition naman po sila, yung 4 nating tropa at nagpapa-recover na lang sa isang private hospital po dito po sa may gawing Sultan Kudarat Province. Opo, yung granada, saan particular sumabog doon sa vicinity ng detachment, Colonel? Opo, hinagis yan na doon sa loob ng detachment at nagkataong nag-duty po yung mga tropa natin doon. So, yun po. At nagkaroon po sila ng sugat nung nangyari po yun. Parang 2 o isang tao, 2-3 tao po yung naghagis niyan at ongoing na po yung aming pursuit operations. Yan kasi detachment na yan ng Madia, Sir Jasper. Very strategic yan Kung titingnan natin sa mapa, ano siya, nasa crossing siya, nasa isang
intersection siya na nakapaloob sa tinatawag natin, Sir Jasper, na SPMS box. Very strategic yan, yung lugar na yan. In fact, kaya natin nilagyan ng detachment yan ay nung mga nakaraang buwan, may mga napapabalita na movement dyan ng local terrorist group. Tapos may mga armed lawless group rin na namomonitor dyan, Sir Jasper. Very strategic kasi siya kasi pag nandiyan ka dyan sa detachment na yan ng Madya, pwede kang tumakas papuntang sa north, no? Yung Datupiang. Pwede kang tumakbo doon. Madali ka rin makatakas papuntang sa south, yung Mamasapanga area naman yan. Tapos kung sa south gawing western portion naman, pwede ka naman doon sa papuntang sa Salvo o sa sa DSA. So very strategic po siya. The reason kaya meron po tayong detachment dyan. Pero meron naman po tayong lead, Sir Jasper, kung sino yung mga perpetrator na yan. At ongoing po yung ginagawa po natin na pursuit operation, yung ating 6 Oppers Infantry Brigade, yung ating 1st Brigade Combat Team, nagsanib puwersa para patuntun po natin yung mga yan. Okay, meron na tayong lead kung sinong may kagagawa nito. Posible ba ito na retaliatory attacks, Colonel? Opo, mga local terrorist group po yan. Yung mga BIFF, DI, actually, Sir Jasper, ini-expect na namin yan Kasi alam naman natin, naibabalita naman natin na recently, sunod-sunod po yung mga surrenderers, mga hikayat natin na mag-surrender mula po sa hanay nila. Kamakailan, 16 yun, yung sa Datupiang, sa 6IB, 16 yun nag-surrender with their firearms. Nung last week pang isa, 5 naman po dun sa sa DSA. Tapos, dito po, sa area na yan, 46 yung nag-surrender dyan nung 2 weeks ago yata yun. So, successful, Sir Jasper, yung ginagawa natin na mga panghihikayat at syempre, medyo nasasaktan yung mga grupo na yan. Gustong magpasikla, gumante. Ini-expect naman natin yan, Sir Jasper. Okay, so ang pinakamalapit na dahilan na nakikita ng militar, paghihiganti. Dahil patuloy yung pag-susurrender. Pero gano'n pa man, hindi ito magiging hadlang sa inyong efforts na patuloy pa rin hikayatin yung iba pa kanilang mga miyembro na sumuko pa. Marami pa ba yung natitira, Colonel, na hindi pa sumuko? Kakaunti na lang, actually, Sir Jasper, kakaunti na lang sila. Siguro mga nasa mga 40 plus or mga ganyan. Hindi ko lang dala yung ating official na talaan. Kakaunti na lang yan. Tama po kayo, despite na may mga ganitong insidente na wounded yung sundalo natin. Trabaho naman talaga namin yan. Normal naman talaga sa atin na malagay sa mga high-risk areas, masugatan. Pero despite that, tutuloy-tuloy pa, mas lalo nating itutuloy yung panghihikayat natin. At maliban sa mga panghihikayat, sa mga kapatid natin nasa local terrorist group, maliban dyan, may mga ongoing military operations kaming ginagawa. Actually, ngayon, ongoing. Patulokate yung perpetrator sa yung mga natitira pa pong miyembro ng ating mga local terrorist groups, Sir Jasper. Okay, so maliban ho dito sa Barangay Madiya sa bayan ng Datu Saudi, meron ding reported sa Barangay Meta, Datu Unsay, may nagsilikas doon ng mga civilian doon, Colonel. Gaano ho katotoo ito? Ay opo, kahapon po yan, pa naman natin, dyan sa Meta, merong 2 grupo ng accordingly, may mga miyembro yata ng MILF dyan, pero we have to confirm that. May 2 grupo dyan na nag-aaway due to personal grudges. Parang nagkaroon ng parang emotional outburst, Sir Jasper. Pero hindi naman po nauwi sa yan sa bakbakan. Even though may mga napaulat tayo ng mga na-alarmang civilian, nag-evacuate yata 10 pamilya. Pero napuntahan naman agad natin ng mga tropa yan, naagapan naman po. Pwede na silang bumalik? Bumalik na ba yung nagsilikas na 10 pamilya? I think bumalik na yun, Sir Jasper, kasi hindi naman, kumbaga nagkabantaan lang. Siyempre may mga emotional, may pinagdaanan yata silang personal grudges. Pero pinuntahan ng tropa na natin yan, ng ating 90 Infantry Battalion under Lieutenant Colonel Loki Marco. Okay. So maliban ho dito ngayong araw ho ng Monday, nakaschedule sana yung isa sa pinakakaabangan na Peace Covenant signing sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte na mga provincial official candidates dyan sa 6ID. Matutuloy ba ito, Colonel, sa araw na ito?
Ay, hindi po matutuloy, Sir Jasper. Yun nga po, biglaan lang din po yan. Actually, kasado na lahat. Na-invite na natin yung mga kinauukulan, yung ating mga nirerespeto ng mga gubernatorial candidates sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte. A-attendan sana yan, Sir Jasper, ng mga matataas na dignitaries like nila COMELEC Chief, nila Chairman ng COMELEC mismo, yung kanyang mga commissioner, maging si Chief PNP, maging si Interim Chief Minister, a-attend sana dyan, pati po yung possibly yung aming Chief of Staff, AFP. Nakakasado na po yan, but na-postpone po muna kasi nga yung karamihan kasi ng ating dignitaries magagaling yan sa Jasper sa Manila. At gagamit yan ng ating mga aircrafts, yung C-130, yun po yung gagamitin sana nila. But nagkaroon po ng konting emergency, may mga more urgent daw na logistical, administrative, saka operational requirements or movement na kinakailangan po itong mga C-130 natin. Kaya naudlot po yung na-postpone lang naman. And hopefully, Sir Jasper, matuloy pa rin natin yan. At yung malaking event na yan, at ang wino-workout po natin in collaboration with our COMELEC, not later than sana o before matapos itong buwan na ito ng Marso, matuloy na po yan, Sir Jasper. Ayun, okay. So maliban ho dito, reaction lamang, Colonel, na tumaas na yung subsistence allowance ng ating mga military personnel from 150 to 350. Matapos pong lagdaan ng ating Pangulong Executive Order number 84. Gaano po kahalaga para sa inyo sa ating mga kasundaluhan itong pagtaas ng kanilang subsistence allowance, Colonel? Ay, malaking value po yan. At pinagpapasalamat po ng ating mga tropa, ang ating mga kasundaluhan, yung pagtaas ka po ng aming subsistence allowance. Matagal na pong hindi tumataas yung aming subsistence allowance at alam naman po natin yung inflation, tapos yung mga yung mga nangyayari ngayon. So napakahalaga po nito. We appreciate yung pagtaas po na to at rest assured po na mas tataas pa po yung moral ng ating mga kasundaluhan, mas pagbubuti pa po natin yung ating pagpapatupad ng ating tungkulin. Pero i-clarify ko lang, Sir Jasper, if I may, wala po kami tinitingnan dito na parang political motivations or kasi apolitical, alam naman natin, apolitical, non-partisan po yung ating AFP. Yung mga ganitong pagtaas ng sahod, we welcome this. Pero, syempre, kahit sino naman pong administrasyon, I think in the past, may mga ganitong inisyatibo para sa kapakanan ng ating kasundaluhan. So, yun lang po, Sir Jasper. Okay, Colonel, maraming salamat po sa pagpapaulak sa panayam at more power sa 6th Infantry Campilan Division. Thank you po at good morning sa inyo. Mabuhay kayo, SM Jasper, sir. Thank you po. Thank you. Good morning. Yan po ang tagapagsalita ng 6th Infantry Campilan Division Joint Task Force Central, Army Colonel Roden Orbon. Hinggil po dito sa 4 na paksa na ating tinalakay sa umagang ito. Ito pangahagis ng granada sa detachment ng militar dyan sa Barangay Madia, Dato, Saudi, which is ang nakikitang motibo rito, paghihigante dahil patuloy yung pagsusurrender nitong mga membro ng local terrorist group sa militar. Maaari daw na nagpaparamdam pa rin ang mga ito. At itong nangyari din sa Barangay Meta, Dato, Unsay, kung saan 2 armadong grupo yung naglalaban-laban dyan at nagsilikas yung 10 pamilya. At meron ding clarification dito si Colonel Roden Orbon na nakatakda daw sana ngayong araw isang malaking activity pala dyan sa 6th Infantry Campilan Division, itong Peace Covenant sa pagitan ng mga kandidato, provincial official candidates na ipinagpaliban dahil sa nagkaroon ng problema sa kanilang sinasakyang eroplano. Imbes na yung C-130 sana nagagamitin ay mayroong mas napakahalagang rota sa araw na ito. Pero anyway, matutuloy pa rin daw yan yung Peace Covenant signing sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur at i-announce po yan until further notice. At tuloy-tuloy sa ating mga balita. 19 na mga Moro Islamic Liberation Front o MILF leaders ang nakipagpulong kay OPAPRU Secretary Carlito Galvez Jr. kasabay ng free iftar na inorganisahan ng tanggapan nito
Kahapon po yan, March 16. Kasama sa 19 na dumalo sa MILF Commanders, si MILF CCCH Chair Butch Balang. Dinalakay sa pulong ang kinabukasan ng bagong BARM leadership transition, kung saan ayon sa ibinahaging impormasyon ng OPA-PRU, ASEC Jordan Bayam, mas interesado ang mga commander sa mga socio-economic project na maibibigay ng national government tulad ng mga traktor, national fishing boats, fish cage, farm-to-market road, education assistance at iba pa. Umaasa mga ito sa tagumpay ng bagong pamunuan ng BARM. At maliban dito, MILF BF front commanders at base commanders nagpakita rin ng full support sa liderato ni Alhaj Murad Ibrahim bilang chairman ng MILF. Lumagda ang mga ito sa statement of support at narito ang nakasaad sa statement of support kay Alhaj Murad Ibrahim. And I quote, "We, the undersigned members of the Moro Islamic Liberation Front Central Committee, Bangsamoro Islamic Armed Forces, o BF, commanders and base commanders, hereby express our unwavering loyalty and utmost confidence in the leadership of Ahod Balawag Ibrahim, Alhaj Murad Ibrahim, as chairman of the Moro Islamic Liberation Front, as commander-in-chief of the Bangsamoro Islamic Armed Forces, as the Amirul Mujahideen, as the leader of the Bangsamoro people. His leadership is internationally recognized by the Organization of Islamic Cooperation and World Muslim League. His selflessness, moral uprightness, integrity, and dedication, vision, and commitment to excellence have been instrument in advancing the interests and aspirations of not only the MILF organization but of the entire Bangsamoro constituency. Under his leadership, we have witnessed a remarkable achievement, and we have confident that his continued leadership will lead us towards our great success. We stand behind him as we navigate challenges, inspire growth, and promote positive changes in our community. Together, we will move forward with unity, determination, and shared commitment to our collective goals and for the betterment of Muslim Ummah. In view hereof, we have hereunto attest our truthfulness and to above mention and to express our strong support to Alhaj Murad Ibrahim. Ito po'y ayon sa statement of support na lagda ng mga commanders ng MILF. At sa ating po mga police reports, dito muna tayo sa ating mga police reports, mga kabandera. Arestado naman ang isang high school principal na isang elementary school sa barangay Sabanal, Calamansig, Sultan Kudarat Province sa inilunsad na bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency noong araw ng Sabado. At base sa report, nahuli ang suspect na aktong pagbebenta ng illegal na droga, itong tinatawag na shabu. Sa ngayon ay hindi na munang pinangalanan ng PIDEA ang suspect, ngunit ito ay nasa kanilang kustodiya at nakatakdang sampahan ng kaso. Samantala, kaugnay pa rin sa kampanya kontra illegal na droga, kulungan din ang bagsak ng 2 kalalakihan matapos na maaktuhan ng mga operatiba na gumagamit ng illegal na droga sa Roales Street, Barangay Rosarage 13, Cotabato City. Sa report mula sa PNP, kinilala ang inaresto na si Ronnie Mendel, 46 years old, na residente ng Barangay RH13, at si Fahad Alamada na 21 years old. Ayon sa PNP, nagpapatrolya mga tauhan ng Police Station 2 nang biglang may lumapit na isang concerned citizen at sinabing mayroong nagaganap na possession sa lugar. Agad na nagsagawa ng operasyon ng mga operatiba at dito na naaktuhan ang 2 na gumagamit ng shabu. Nakuha sa posisyon ng isang improvised glass shooter na mayroong bakas ng illegal na droga at 2 disposable lighter. Agad na dinala ang 2 sa kustodiya ng PNP Station 2 at nakatakdang sampahan ng kaso. Samantala, patay naman ang isang lalaki, isang fish vendor na nagtitinda ng isda ng pagbabarilin sa New Public Market ng Buluan sa Maguindanao del Sur noong umaga ng Sabado, March 15. Sa report mula sa PNP, kinilala ang biktima na si Hansor Gyapal o mas kilala na si Dodong na residente sa naturang lugar. Binaril ang biktima sa kanyang pwesto sa Buluan Public Market habang nagtitinda ng isda. Inaalam pa ng PNP kung sino nasa likod ng krimen at kung ano ang motibo ng pamamaril. Samantala, patuloy pa rin ang pagpapakita ng suporta ng ating mga kababayan kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nitong weekend, kaliwat kanang mga peace rally ang inilunsad sa Maguindanao, sa Davao at sa iba't ibang panig ng ating bansa na may kaugnayan dito ho sa kanilang pagpapakita ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Makita po ninyo, talagang
Nakakatindig ng balahibo nang makita mo itong dami ng supporters sa Davao, direct, no? Sa Davao, kasabay ng araw ng Davao. Itong pagpapakita ng ganito karami ang nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nandiyan na sa kustodiya ng International Criminal Court at naharap sa kasong crime against humanity. Yung paglilitis, yung ikalawa na pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakatakda sa September 23. Maging ang kanyang anak na si Vice President Inday Sara Duterte ay nagbigay din ng kanyang statement na nandoon ngayon sa Netherlands. At meron tayo statement ni Vice President Inday Sara Duterte. At narito pakinggan natin ang pahayag ng ikalawang Pangulo. Samantala, ganap na pong alas 8:59 ng umaga. Patuloy pa rin po sa maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa mga programa ng Bandera News TV sa Cotabato City. Dahil sa dumarami natin mga followers, subscribe lamang. Siguraduhin ninyo kayo po ay nakasubscribe para po maging updated sa mga latest na kaganapan dito sa ating kapaligiran. At syempre, nagpahayag din ng pagsuporta at ginanap din yung oath-taking ng mga members of the parliament. Congratulations nga pala sa mga bagong members of the Bangsamoro Transition Authority members of the parliament. Bago lamang pong nag-oath-taking dyan sa Maynila, kung saan pinangunahan po ito ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua. At congratulations sa mga bagong talagang BTA members. Sila po magsaserve ng 7 months hanggang sa October. At kung saan pinangunahan po ito ni Secretary Carlito Galvez, ni ICM, Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua, at ang mga bagong members ng Bangsamoro Transition Authority. Ganap na pong sakto alas 9 ng umaga. Sa kala po natin mga reporters, cameraman at technical side Ricky Madamba. Ako po yung tagapagbalita, Jasper Acosta, na nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Bandera News FM. Basta radyo, ibandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, ibandera mo. Ang Bangsamoro Party Ubapa ay para sa kapayapaan, hustisya, kaunlaran at karapatan ng Bangsamoro. Ito ay nagsisilbing tahanan, silungan at kaagapay ng lahat, mapamuslim man, Kristiyano at lumad. Partido na umpungan na may tunay na malasakit sa ating bayan. Sa oras ng kagipitan, si Bapa ang maaasahan na ipaglaban ng inyong karapatan. Dahil sa Bapa, lahat kasali at walang maiiwan. Kaya naman, kay Bapa Tanulangon. Ay may solusyon sa mataas na presyo. Ay may solusyon sa kawalang trabaho. Ako ay may solusyon. Ako ay may aksyon. Senator Amy Marcos po ay may solusyon. Amy pa rin sa Senado, number 39 sa balota.
Pray Maria mangudada tu agila ng Magindanawan, gobernador ang may malasakit, karapatan nyo'y ipaglalaban. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Wala tayong iiwanan tungo sa pag-unlad, tungo sa pagbabago ng probinsya ng Maguindanao. Ang ating pangarap ay abot kamay na, bagong pag-asa'y narito na. Edukasyon para sa kabataan, kapayapaan ang laging isusulong ni Gov. Mangudadato mula bundok hanggang dalampasigan, mga proyekto'y para sa bayan. Mga kabarangay natin, alam niyo ba na karamihan sa ating barangay ay kulang na kulang sa pondo kada taon? Sa dami ng pangangailangan ng ating barangay, hindi ito sapat. Ang barangay natin ay may dalang solusyon. Dagdagan natin ang pondo ng mga barangay. Magbigay ng tamang sahod at benepisyo. Bigyan ng sapat na seguridad ang bawat isa. Isulong natin ang mga programa para sa ating mga kabarangay. Sa barangay natin, may dignidad ang bawat isa. Barangay natin party list, dito ang simula. Juliano Family Resort is open to serve, like birthday parties, wedding, children's party, and special events you wanted. Bring your family, relatives, friends, and enjoy your day. Juliano Family Resort is located at 3rd Street, Don Isero Juliano Compound, Cotabato City. For inquiries and reservation, you may call or text 0965-7515-787 and look for Maxi Lumingkit. Kayo ba ay naghahanap ng pulido at maaasahang mag-ayos ng inyong sasakyan? Huwag nang magdalawang isip pa. TVJ Engineering Works. Sila ay tumatanggap ng crankshaft grinding, engine block reboring, shape ring, engine block align boring, lat machining, electric and cold welding, engine overhauling, at marami pang iba. TVJ Engineering Works. Sila ay matatagpuan sa Don Isero Street, Juliano Compound, Cotabato City. Looking for a low budget but satisfying entertainment? Subscribe now at Maguindanao Sky Cable. Offers 2-in-1 connectivity with lowest monthly rate. Provides internet connection. With unlimited surfing and no data capping. Maguindanao Sky Cable also provides cable connection with many exciting channels to choose from. These are the easy steps to apply. All you have to do is fill out the application form, bring identification card in any proof of billing to avail the best offer ever. 400 pesos a month with 50 pesos discount for updated cable TV subscriber and 998 pesos for internet with pre-cable TV and unlimited surfing 24/7. Visit us at Maguindanao Sky Cable Office at Juliano Compound, Don Isero Street, Cotabato City, and Quezon Avenue. You may contact Cotabato City branch on their hotline numbers at 421-7084-86, or you may call or text at this globe number 0955-232-4871, or for smart users 0920-332-6846.
and in Manga Street in front of 1404th RMFC Poblacion 1, Parang, Maguindanao. And in Parang, Maguindanao branch, their hotline number is 546-0009. For Sun users, contact 0942-156-4238. For the best choice in entertainment and affordable connection, choose Maguindanao Sky Cable. Hurry and get connected.